The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus went to the Mount of Olives, but early in the morning, he arrived again in the temple area, and all the people started coming to him, and he sat down and taught them. Then the scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery and made her stand in the middle. They said to him, "Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say?" They said this to test him, so that they could have some charge to bring against him. Jesus bent down and began to write on the ground with his finger. But when they continued asking him, he straightened up and said to them, "Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her." Again, he bent down and wrote on the ground, and in response, they went away one by one, beginning with the elders. So he was left alone with a woman before him. Then Jesus straightened up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" She replied, "No one, sir." Then Jesus said, "Neither do I condemn you. Go, and from now on, do not sin anymore." Sisters and brothers in Christ, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning to everyone. Kumusta po kayo? At least nakikita niyo yung Paris priest ninyo. Kahit paminsan-minsan lang siya yung nakakapagmisa dito. Nagpa-excuse po ako kay Father Rick Serrano last Sunday kasi po nagka-abirya kami sa Chancery. Ito po nga usandang dakit Cordero na ginugunita tuwing Maundy Thursday. Hinatid po kasi namin yon sa pamilya ni na Apong Prima Kiwa, yung dakit Cordero. Sabi ko kay Father Rick, "Among, magpapapalit po sana ako kung po pwede lang, baka mabitin lang ako sa oras ko." Baka madidis oras kami, baka 10 a.m. na kami matatapos. 10:30 po kami natapos last Sunday. At balita ko, si Monsignor Rick Serrano po yata ang nagmisa sa inyo. Salamat naman. Napansin ko po kanina bago ang misa, napatingin ako dito sa loob ng chapel ninyo. Di wow. Napansin ko po may mga pews kayo. Kasi more than a year na akong nagmimisa dito, halos mga monoblocks yung ginagamit ninyo. Very good. Dapat naman po talaga sa mga chapel, sa mga simbahan, sa mga kapilya, dapat mga pews ganyan yung inuupuan ng mga late faithful gaya ninyo. Kung sino man pong nagmalasakit dito, maraming salamat. At dasal ko bilang regular na nagsisimba sa inyo, sana po may mga mabubuting loob sa inyo, madagdagan ng 10 yan. Kasi mas maganda po marami yan, sana mapuno. Kumakatok ako sa inyo, o pwede po sa palagay ko itatabi nyo na lang. Po, kakatok ko sana, dakal na rin. Po, wala naman pong imposible. Gana-gana posible king lugod na ganakana ni nga pong Ginoo. Po, amen? Muli po, magandang umaga sa inyo lahat. Minsan po nilapitan ako at tinanong po ako ng isang kapatid na pare, mas matanda po siya sa akin. Tanong niya sa akin, "Among, meron lang akong itatanong sa iyo kasi ikaw naka-assign dito sa Chancery." Wika niya, tanong niya, "Totoo bang si Among X
pinatawag siya ng obispo. Tanong ng kapatid na paring ito sa akin, totoo bang iamong ex may principal's office siya kan bishop daw? Ito lang po ang sinagot ko sa kanya. Among sa totoo lang po, wala po akong alam yan. Kaya kayo kumupo abado ing marites. Ayan. Kako sa kapatid na paring ito, Diyos ko, mula noon, ang salitang marites, uso pa hanggang ngayon. Whether we admit it or not, my dear friends, lalong-lalo na kayong mga lady faithful, kayo pong mga laiko, lalong-lalo na kayo, di ba isa sa mga masarap minamarites ay ang kwento sa mga pare? Totoo yan. Let's face it, it's true. Nung burimay ka nung gisingan, ing taong mamatokba at matundo, ang imarites mo sa kanya, chismis sa pare. Nung burimay ka nung gisingan, o panamdaman, diwa, o panimanman ng meto nga tao, ing imarites mo kaya, si sticking pari. Basta't marites king pari, pag fiestan tamo, ewari. Ulitin ko, basta't marites sa pare, pinagpifiestahan natin ito. Kasi dapat kapag kapari ka, banal ka. Kasi kapag kapari ka, dapat ehemplo ka. Dapat mabuti ka. Excuse me po, tulad ninyo kamong mga pare, tao din po. Walang exempted sa atin sa pagkakasala. Tanong lang po, ano bang kadalasan tawag natin sa mga taong nagkakasala o nagkakamali sa buhay nila? Anong tawag natin? Sige, sa mga paring nagkakamali o sa mga paring nagkasala, sa salitang Kapampangan, ingausta mo karela nano, may sakab. Ale, may sakab niya, Mara. Ako po bilang isang pare, mayroon din po akong naririnig na kwento sa mga kapatid kong pare. Paring nagkamali larugo, paring may sakab larugo. Pero balo yung po king totoo, anting pari ako, o ba't pala mo mas maganakala king totoo, ring paring may sakab? King lawe ko, paniniwala ko, bakit tila mas mababait yung mga paring nadapa sila kaysa sa mga paring hindi? Well, masyado ya pong malawak yung amanong maganaka. Masyado ya pong malawak yung amanong mabait. Siguro palitan natin ito sa mga ganitong salita. Mas mabababaw o mababa ang loob ng mga paring nadapa. Mas mababa lalog din paring may sakab kaysa karing aliwang panamdamandang at noking kasyas at alakad. In our gospel for this Sunday, si Jesus daw nilapitan po siya ng mga Pariseo at Eskriba at may dala-dala silang tao, babae siya, nagkasala. Nahuli ito sa aktong pagkakasala, nakikiapid siya. Mamarites dating Pariseo at Eskriba, ining babaeng merakat king aktong panikasala, makipangalugod niya. The Pharisees and scribes thought the woman deserved that. Naramuwari kang Jesus, guro, may imamarites kami sa'yo. Ito, ang babaeng ito, dinala namin dito sa harapan mo. Yan, nasa gitna natin. Nahuli siya, nadakip siya, akto, nagkasala siya, nakikiapid siya. Batay sa batas natin, isinulat ni Moises na kailangang batuhin siya hanggang sa mamatay siya. Anong masasabi mo? Sabi ng mga Pariseo at Eskriba kay Yesu Kristo, what can you say, O Master? Pero napansin po ninyo ang naging tugon ni Jesus sa kanila? Jesus did not condemn the woman. Instead, Jesus showed His mercy to the woman caught in adulterous act. Oo nga naman po, napansin ninyo, nagkamali na nga, nagkasala na nga, nadapa na nga, lalo mo pa siyang ibababa. Nagkamali na nga,
nagkasala na nga, ipapahiya mo pa. Anong mabuting gawin mo? Ang mabuting gawin mo ay tulungan mo yung nagkamaling tao. Tulungan mo siyang makatayo. Hindi yung mag-aasta kang parang kung sino. Sa ganyang aspeto po nagkulangan, nagkamali yung mga eskriba at pariseo sa ating ebanghelyo. Kasi tingin nila sa sarili nila, iba sila. Tingin nila sa sarili nila, walang bungis sila. Tingin nila sa sarili nila na hindi sila nagkakasala, malinis sila. Sige po, isabihan tayong amanong mapagmatas, mayabang. Isabihan tayong amanong mapagmatas, mayabang. Ninurete, detang taong lawe daking sarili da, aliwala, makayaliwala. At datanggap ila, atin namuring kainan, atin laring kakulangan. O kung minsan, alam nila, itong pagkakamali nila, itong kahinaan nila, but they decide not to pay attention to it, pa-deny na pa. Sabi na po, ing kalaraman kano na aldoldog sa sabiyan, akwa mo ng masanay kanyan, inyalalto na yung katutuan. Ing kalaraman na aldoldong gagawan sa sabiyan, masanay ka, at kaya ka maging tutuya. Kapag ka may kakilala tayong taong mapagmataas o mayabang, pansinin po ninyo ang mga nangingibabaw sa kanila. Bala mo ninunahila. Pero ang totoo nito, wala naman silang ipinagkaiba sa tinitingnan nilang mga mabababa. Nag-iilusyon sila. Sabi po ng ating ebanghelyo, uning eksena, king pamamasa tamo, yumuko daw si Jesus at may isinulat siya sa lupa. Tanong lang po, why did Jesus bend down and started to write on the ground with his finger? Bakit? Bakit yumuko si Jesus sa mga pariseo at eskriba nung nandoon na sa gitna nila yung babae? Yumuko siya at nagsimulang may isinulat sa lupa. Ano bang isinulat ni Jesus? Ano bang dahilan kung bakit yumuko siya at may isinulat siya sa lupa? Ang dahilan, ito lang po, simple lang po. Dinukuing Ginong Jesus, yumuko siya upang sa ganoon ay may divert sa kanya yung atensyon ng mga pariseo at eskriba. Kasi babatuhin na yung babae hanggang sa mamatay siya. Upang sa ganoon, hindi matuloy yung pambabato sa taong ito na nagkasala ang ginawa ni Jesus. Nang gawa na, dinukuya, pankantalawende. Upang sa ganoon ang atensyon ng mga taong ito, eskriba, pariseo, ay mapunta kay Yesu Kristo. And Jesus did that. He did that. Malaman niya po putang, ing ginu, king katamong ebanghelyo. Ang ganda ng sinabi ni Jesus sa kanila, tinanong ni Jesus ang mga taong ito, sige nga, sino man sa inyo ang walang pagkakasala, siya ang maunang mambato sa taong ito. Let the one among you who is without sin be the first one to throw a stone at her. Sige, sabi ni Jesus, kung sino man sa inyo na hindi nagkakasala, sige, batuhin ninyo. At wala po ni isa sa kanila ang nambato sa babaeng nadapa. Bumalik kasi sa kanila yung masamang gawain nila. Sampal yun sa mga eskriba at pariseo. Kaya anong sinabi ng ating ebanghelyo? Umalis daw po sila isa-isa magmula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Bala mo po, duraya yan Bala mo, duraya yan. Humarap ka sa hangin. Kaya ba't lura ka? Kung di lura ka, makayarap ka kingangin, nanong kawan, nang malyari. Babalik sa'yo. May balik mo kaya ka, itang dura mo kanita. Alam po ninyo, may tawag po tayo sa mga taong masama, yung gawain nila parang ganyan. May tawag tayo sa mga taong ganyan ang klase ng mga gawain nila. Ano? Karma. Karma. We have a negative connotation about this word karma. Nano maning tenam mo yung pupulan mo. Ano man ang itinanim mo, eventually, yan ang aanihin mo. Sabi nga nung kasabihan na alam lahat natin, basuran itinapon mo, babalik din sa'yo, hindi man ngayon, kundi sa tamang panahon, sa taktang panahon. Paalala lang po, sana lahat po tayo, sana alam natin
kung saan tayo lulugar. Sana alam po natin yung mga limitasyon natin sa buhay. Sana tayo mismo, ikaw mismo, ako mismo, alam mo yung kahinaan mo, yung kapalpakan mo, at yung pagkakasala mo. Wala po ni isa sa atin ang malinis. Kasi lahat tayo ay may bahid tungis. No one is perfect. Because all of us, we all commit shameful mistakes. At ang tanging makakapaglinis sa atin ay walang iba kundi ang Diyos nating mahabagin. Mibabalik tamo mo po ulaga pangataw, king kapamilata na ning pakalulu na, lunos na, ni nga pong Ginoo. Napansin po ninyo, si Jesus sa ating ebanghelyo ngayong linggo, imbes na basibasa niya mo namang bato itang babae, nanong gewa na, nanong besibas na kayo, lunos, awa, at pagpapatawad, tayo pa kaya? In this Holy Mass, my dear friends, this is the last Sunday of Lent. By next Sunday, we will be celebrating the Holy Days, o yung tinatawag nating Semana Santa. Maleldo na king tuto king Domingo, Malayaldo, Holy Days. In this Holy Mass, you watch what you think, what you say, and what you feel. Nakikita mo ba ang kapalpakan ng iba? Nakikita mo bang kamalian ng iba, pagkakamali ng iba? O ikaw mismo ngayon, aware ka na nagkakasala ka rin tulad nila? We have two choices in life. Kayabangan o kababan. Atagkil na kamo ni nga pong Ginoo, nung mapabaka ikang tao. Amen? Please all rise. We now